So, nung nakaraan, nalaman po natin no, na kailan lang hindi tayo mag-gather. Pag umulan ng apoy at saka nabiyak ang lupa. So, malinaw po, no? So, yung first point po natin nung nakaraan, recap lang, no? Tinipon tayo ng Diyos para sa kanyang plano ng pagkakaisa. Ang Diyos ay sa pasimula pa, no, ay plano na niya na i-gather lahat ng sa Kanya or lahat ng mga tao na tinatawag niyang anak. Makikita po natin yon sa Old Testament pa, no, nung inutusan niya si Moses na i-gather lahat ng Israelites, no, para tanggalin itong lahing to sa pagkaalipin. So, ganun po kaimportante sa Panginoon na tipunin yung mga anak niya, no? At pagkaisa-isahin. Yan. So, punta po tayo sa continuation, no? Ang second point, tinipon tayo ng Diyos para sa kanyang plano ng pakikisama. Ayan, pakikisama o pakikihalubilo sa ating kapwa mananampalataya. Ayan po. So, plano pala ni Lord na pagtipon-tipunin lahat ng nagtitiwala, ng naniniwala, at nagiging tapat sa Kanya. So, tumutukoy po ito sa fellowship. Ano po ba yung fellowship? Dito sa fellowship, nabubuo ang bond. Kaya tinatawag natin, yung pag nagsasama-sama tayo, dapat magkaroon ng bonding. Para maging intact, maging solid yung samahan. Ano po? Kaya sinabi, magwo-work out yung faith natin, lalo kapag ka merong tumitingin sa atin. Ano yung tumitingin sa atin? Ibig po sabihin, pag merong umaalalay, gumagabay, o yung tinatawag na support system. So, para magkaroon tayo ng unity, nagpapadala ang Panginoon ng mga taong mangangalaga sa atin. Ayan. So, importante ba yung mga taong nangangalaga sa atin? No, importante ba sa atin yung ating mga leaders, yung ating mga pastor? No? So, pag tinawag mo ang isang tao na leader, no, ayun po ay isang pagpapasakop. Ibig sabihin, pwede siya, no, na mangialam sa buhay mo. Sino dito yung masaya na pinapakialaman yung buhay niya? Ako lang, no? Masaya ako na pinapakialaman po ng ating pastor yung aking buhay. No? So sana kayo rin po, no? And hindi lang po sa leader, no? And yung pastor po natin. Amen. So ibinigay ng Panginoon itong mga leaders natin, itong mga taong ito, para tulungan tayo maging ganap at kagamit-gamit sa kaharian ng Panginoon. And sabi po sa 1 John 1:7, ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, gaya niya na nasa liwanag, tayo'y nagkakaisa at ang lahat ng ating kasalanan ay nililinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak. Yun. So, itinatampok po dito sa talatang ito ang kahalagahan ng pagkakaisa at ibinahaging pananampalataya sa
pamayanang Kristiyano. Merong isang kwento na obserbahan ko lang, no, hanggang sa ikukwento ko na sa inyo ngayon. Mahalaga para sa taong ito yung tinatawag na pananampalataya. And then nagkaroon siya ng partner. Tumagal yung relasyon nila. Pareho silang nagtitiwala sa Panginoon. But then, na-feel na itong tao na to, na parang yung pananampalataya ko, is hiniram ko lang sa'yo. So, importante kaya yung tinatawag na shared faith o ibinahaging pananampalataya. Napapractice po ito sa cell group. Sa pagdalo po natin ng mga gawain na doon binibigyang importansya yung salita ng Panginoon. Dahil sabi, through the Word of God, nagkakaroon tayo ng faith. Amen po. Pero ang problema, kailangan palaguin ang faith. Tingnan po natin, ano ba yung concept ng tinatawag na shared faith o ibinahaging pananampalataya? Gaano ba ito ka-importante? Importante po ito sa isang simbahan. Ano po? Para magkaroon tayo ng one heart, one vision, and one goal. Hindi po, ano bang tawag doon? Sali-salibat. No? Yung ating tinatawag na goal. Yan. So, kaya ang ating mga cell leader, no, karamihan sa ating mga cell leader, ay nakakonekta talaga sa kanilang pastor. Dahil pag hindi po connected ang cell leader sa goal ng kanyang pastor o may iba po siyang goal, no, nakakahiya po ang mangyayari dahil ang Panginoon po ang maglalantad ng kanyang motibo o pakay. So, mahalaga yung tinatawag na ibinahaging pananampalataya. Dahil po sa ibinahaging pananampalataya, natututo tayo na makiisa sa pananalangin ng ating mga leader. Alam natin na pinapanalangin ng leader ko na magkaroon ng church building, ng bagong church building. And eventually, pag connected tayo, na isasama natin ito sa ating prayer. Yung kalakasan ng bawat kasama natin, bawat kapatid natin sa pananampalataya, na isasama natin sa prayer. So, ibig sabihin, ganun po kahalaga yung tinatawag na pagiging aktibo natin na dumalo sa bawat pagtitipon. And invite ko po kayo, kung libre po kayo, parang networking, no? Invite ko po kayo, kung libre kayo ng Saturday, no? May tinatawag po tayo dito na prayer meeting. At doon po nilalahad, no, yung ating mga dapat ipanalangin, no, yung concern ng ating mga leaders. So, kailangan po maging intact, maging solid yung samahan natin. Ano po, kailangan talagang binibigyan natin ng importansya yung salitang pagtitipon. Para magkaroon tayo ng
pagkakaisa. So, ibig sabihin, para pala sabihin na tayo'y nagkakaisa, no, kailangan sama-sama. Tama? Hindi pwedeng nagkakaisa, pero may sarili kang agenda. So, tinuturuan po tayo nito na tinatawag na salitang pagpapasakop. Mahirap magpasakop sa hindi natin nakikita. And kung hindi po tayo marunong magpasakop doon sa mga tao na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos para pangalagaan tayo spiritually, paano natin masasabi na tayo ay nagtitiwala at naniniwala sa Panginoon? And makikibukas po ako sa Romans 12, verse 16. Sabi po diyan, magkaisa kayo ng saloobin. Huwag kayong magmayabang, sa halip ay makisama kayo kahit sa mga dukha. Huwag ninyong ipalagay na kayo'y napakarunong. So sa verse po na ito, ipinapakita yung kahalagahan ng salitang pagpapakumbaba. Humility. And unity. Yan. Ibig sabihin po na ng verse na to, dapat nababantayan natin yung relasyon natin sa kapwa natin mananampalataya. Yan. Pakikiisa na may pusong mapagkumbaba. Ayan po. So, mahirap itong tinatawag na pagpapakumbaba. Amen po. No? Pero sa tulong ng ating Diyos, kaya. No? And ang dami ko pong nakita, nasaksihan, maging ang buhay ko na lang, nakitaan ko ng tinatawag na pagdududa. Ayan, ang kalaban ng pananampalataya. At sabi, kahit meron kang 99.9 na faith, kapag may 0.1 na pagdududa, is hindi mo matatawag na hindi ma-exercise yung pananampalataya. Kasi po ang pananampalataya ay pagtitiwala. Hindi mo po pwedeng sabihin na mahal mo ang isang tao kung hindi nakikita sa kilos mo, sa action mo. Tama po? Kaya without action, faith is dead. So ibig sabihin po, kailangan nakikita sa atin yung ating sinasabi. Naniniwala ako sa Diyos. Yes. May nakausap po akong ganito natisod po sila sa mga leaders ng simbahan. Kasi po, parang wala na raw pinagkaiba sa tinatawag na sistema ng mundo. Sabi ko, bakit naman? Paano mo nasabi? Pansinin mo, mayor, merong mga bodyguard. And minsan itong mga bodyguard na to, mas malakas yung dating kaysa doon sa mayor. So sila kasi yung minsan nagpapatupad rin ng mga responde kung saan-saan. And wala na raw pinagkaiba. Yung sistema ng mundo
sa loob ng simbahan. No? Minsan daw mas marunong na ang mga cell leaders sa kanilang mga pastor. And habang nagkukwentuhan po kami, gusto kong maiyak. Kasi parang tama. Parang tama yung sinasabi niya. Parang yung nauobserbahan niya, nauobserbahan ko rin. Pero yun ay nung mga panahon na ayoko pang maglingkod sa Panginoon. Nung time na mas matibay pa ang impluwensya ng mundo sa akin, mas gusto kong paboran yung mga dahilan na parang katanggap-tanggap naman. And minsan po, bilang isang Kristiyano, alam natin sa sarili natin na tayo ay sumuko na sa Panginoon, tayo ay may relasyon na sa Panginoon, pero hindi natin nababantayan na ang na-exercise po natin is yung impluwensya pa rin ng mundo sa atin. So example po, yung tinatawag na, sige gawin mo na yan, diskartehan mo na. So parang ang ganda pakinggan. Kasi may pagtitiwala. No, na kaya mo yan, sige, diskartehan mo. Pero ano po ang katuruan sa Biblia? Deny yourself. Magtiwala sa Panginoon. Isa pa po, ayoko na sa ginagawa ko. Bakit? Kasi lagi na lang nila nakikita yung mali ko. Hindi naman nila ina-acknowledge o pinupuri yung nagawa kong tama. And may nakausap po akong ganito, isang kabataan na matindi ang kanyang temporism sa kanyang head. And then nagpe-pray ako sa Lord, pinapakinggan ko yung rants niya, nagpe-pray ako sa Lord, Lord, ano sasabihin ko rito? Parang ayaw na akong pasingitin sa pagsasalita. And then yung salita po, na binigay sa akin ni Lord, nung mga times na yun, ang reply ko lang po sa kanya, dapat matuto ka rin umintindi. Natural na mapapansin yung mali mo. At hindi yung tama. Why? Kasi una pa lang, ibinigay na sa'yo yung tiwala. And yung tiwala na yun, ina-expect na gagawin mo yung best mo. Ibig sabihin, gagawin mo ng tama, ng right, good, yung inatang sa'yo na trabaho. And then sinabi ko po sa kanya, lagi mong tandaan na ang mundo hindi lang umiikot para sa'yo. Ano po? At kung marunong kang makisama, matututunan mo yung salitang pag-a-adjust. Pagiging flexible sa bawat sitwasyon, sa bawat senaryo na inilalatag sa iyo ng Panginoon. So hindi natin ma-exercise yung pakikisama kung ayaw natin ng may kasama. Tama po? Ayan. So, ibig sabihin, hindi magkakaisa kung walang pakikiisa. Kaya po, gusto ng Panginoon na pagtipon-tipunin ang mga followers,
o ang mga disciples. And then, punta po tayo sa New Testament, pinadala ang bugtong na anak, si Jesus. Anong ginawa niya? Pumili siya ng disciples, 12 disciples. Na ang nangyari, isinama niya. Amen po. Isinama niya itong mga disipulong ito para sa isang layunin. Magpatuloy ang pangangaral ng mabuting balita. Ang salamat po na nakarating sa atin yung mabuting balita. Sabi, mahalaga ang pakikisama o pakikihalubilo sa ating mga kapatid. Yan. Nakakatulong ito sa paglago ng iyong sosyal at espiritual na pamumuhay. So mahalaga pala yung tinatawag na pakikisama. Dahil diyan, may training na nangyayari. So napapractice mo kung paano ka makipag-usap. Sa mas matanda sa'yo, sa mas bata sa'yo, sa bago, sa luma. Natutulungan tayong mas maging malalim ang relasyon natin sa Diyos. No? Ito po yung tinatawag na mahalaga na meron tayong support system. No? Na laging may nakasuporta sa atin. Kasama ba sa suporta ang salitang pagtatama at pagtutuwid? Amen. No? Kasi sabi, hindi ka raw matatawag na anak kung hindi mo nararanasan ang mapalo, kagaya ng iyong mga kapatid. No? And in I think Proverbs nga po, yata, no? Na sinabi doon na walang pagkakaiba ang nararanasan ng taong mayaman sa taong mahirap. Hindi rin magkakaiba ang nararanasan ng sumusunod at hindi sumusunod. So ibig po sabihin, hindi tayo exempted sa tinatawag na pagsubok o suliranin sa buhay. No? Hindi porket nagkaroon ka ng relasyon sa Panginoon, ay gagawin mo na yung dahilan, no? Para isumbat sa Panginoon. Lord, anak mo ko, nagtitiwala ako sa iyo. Bakit mo pinaranas sa akin to? At dahil po sa tinatawag na support system o sa pangangalaga, naiintindihan po natin dito na kailangan, no, na mapangyari kung ano ang kalooban ng Panginoon. At dito maiintindihan mo na ang pananampalataya para lumago ito, kailangan ng tinatawag na pagtitiis. Amen po. Sino po naniniwala? No? So, mapapalago natin ang ating tinatawag na pananampalataya kung tayo po ay marunong magtiis. So, okay lang umiyak. Okay lang masaktan. Ang hindi okay, ang magreklamo. At tumalikod sa kung ano ang pinapagawa sa atin ng Panginoon. Nagkakaroon tayo ng mga matitinding pagsubok na kapag nalampasan natin, grabe yung nagiging lesson sa atin.
And masaya po yung usapan namin kagabi ng isang kabataan na ang sarap daw sa pakiramdam na kapag napagtagumpayan mo yung suliranin na sobrang bigat sa'yo. And naaalala ko nung time na binigyan ako ng Panginoon ng gantong senaryo, na may napagtagumpayan akong suliranin, iniyak mo yon, nasaktan ka doon, and then napalaya ka. Sobrang sarap sa pakiramdam. To the point na parang sobrang ningas, no? O maapoy yung tinatawag na pananampalataya mo. And sa sobrang saya mo, sobrang saya ko nung araw na yon, hindi ko alam na mararanasan ko pala siya ulit. May ganun na po ba sa atin? Na akala mo na pagtagumpayan mo na. Akala mo nagtagumpay ka na doon sa kahinaan mo na yun. Pero ibinalik ka ulit sa ganun sitwasyon. And this time, mas masakit para sa'yo. Ibig sabihin, hindi mo pala napagtagumpayan. Ano po? May nangyari lang maganda, kaya akala mo napagtagumpayan mo. And dahil dito po sa tinatawag na support system o pangangalaga sa atin, natututunan natin na kailangan tignan natin kung ano ba yung ugat. Bakit nangyayari paulit-ulit? Lord, naranasan ko na to dati. Alam ko, pinagtagumpay mo ako rito eh. Pero bakit ito ulit ako? Nangihina pa rin, nanlalamig pa rin. Mas importante pa rin yung sasabihin ng iba kaysa sa pinapagawa mo sa akin. So mahalaga po yung tinatawag na support system. Para mayroon ding nananalangin para sa iyo. At sabi, ang panalangin na sama-sama ay mas pinapaboran ng Panginoon. Yan. And sabi po dito, nahamon ng ating sarili na mas lalong mag-aral, sumunod, at magpasakop sa salita ng Diyos. Hindi mahirap ang magpasakop kapag ka may kasama. Tama. No? So nakakahila ng tinatawag na pagpapatibay. Sumunod po, mas natuturuan natin ang ating sarili na mas maging magalang. So, mas natuturuan natin ang ating sarili na mas maging magalang. Naalala ko po nung in-implement, no, kailangan pang i-implement sa mga kabataan ang pagmamano sa mga dumarating sa simbahan na mga mas matanda. Nung na-implement po yon sa ating simbahan, nag-observe po ako sa mga kabataan, no? Minsan parang hirap na hirap sila. O nahihiya sila na mag-bless. No? And ngayon po, natural na. Bakit? Hindi kasi napapractice sa bahay. May isang kabataan ako na tinanong, pag pumapasok ka sa school, nagkikiss ka pa ba sa parents mo? Ayan. Ayan. So ako po ay 33,
years old na, pero humahalik pa po ako sa aking mga magulang. So, nakikita po natin yung impluwensya na ginagawa ng mundo sa pagsalin ng henerasyon. Ang mga kabataan ngayon, hindi na nila o nahihiya na sila ipakita yung pagmamahal at paggalang, pagrespeto sa kanilang mga magulang. No? Sa harap ng maraming mga tao. And minsan tayo, nagiging dahilan natin sa sarili natin na sobrang importante mo. Sobrang importante ng nararamdaman mo. And it sounds valid naman. Pero pagdating sa pagsunod sa Panginoon, kahit tunog valid yan, hindi yan katanggap-tanggap. Basa yung damit ko eh. Kaya hindi po ako makakapagsimba na Sunday eh. So valid naman. Pero hindi ka tanggap-tanggap sa mata ng Panginoon. Kailangan pahalagahan mo yung tinatawag na Sabbath day. Yung araw ng pamamahinga sa presensya ng Panginoon. At sabi po dito, natututo tayong tumanggap, makinig, sumang-ayon sa suggestion and komento ng ating mga kapatid. So, nakakatulong po yung tinatawag na pakikisama na mas mag-improve ang ating sarili. Dahil sa pakikisama, natuturuan mo yung sarili mo na hindi lang puro ikaw dapat. Hindi lang ikaw yung tama. Kailangan marunong ka rin tumanggap ng sasabihin ng iba. And even unbelievers po, kayang gamitin ng Panginoon para i-correct ka. Naniniwala po kayo doon? Kasi si Elijah, di ba? Anong ginamit ng Panginoon para pakainin siya? Ibon. No? So gumamit si Lord ng ibon para pakainin siya. No? So hindi rin imposible sa Diyos na gamitin yung bata para ituwid ka na mas nakatatanda. Hindi nagiging dahilan ng dibisyon ang relasyon natin, una, sa kapwa mananampalataya na bago. And ito po ay nakikita ko na malaking problema sa loob ng simbahan. Kapag hindi po tayo marunong mag-cater ng mga VIPs. So, yung pagbate, yung pagngiti natin, mahalaga po pala yan. Para doon sa mga bago na mananampalataya. Yun, so kailangan bagalan. Na mananampalataya. Para makita niya na ang sarap dito sa samahan na to. And dahil po doon sa simpleng pananaw na nabuo sa isip niya, na ang saya dito sa grupong to, unti-unti, kumikilos na po pala ang Panginoon sa kanyang buhay. Pangalawa, sa kapwa mo mananampalataya, pero magkaiba kayo ng estado ng pamumuhay.
So, minsan dito na-exercise yung ating authority. No? Leader ka, pero yung kakausapin mo, alam mo na angat yung estado ng pamumuhay kaysa sa'yo. So, ibig sabihin, mayaman, tapos kakausapin mo na isang papayaman pa lang. Kasi wala pong lingkod ang Panginoon na pinaghirap niya. Na? Amen po. So, ikaw, papayaman pa lang, pero ang kakausapin mo or ididil mo is yung tao na angat yung pamumuhay. No? So dito po, nagkakaroon tayo ng pagkatuto, no? O pag-a-adjust para makausap mo, no? Yung mga taong ito, no? Na kahit member sila, ikaw na leader, yung mag-a-adjust. And isa pa pong example, the way ka manamit. No? Pasok din po sa sinabi natin. No? No? Yung the way ka mag-isip, the way ka manamit, mababago talaga. Naalala ko po, nung hindi naman bago, no? Kasi bata pa lang po ako, nasa simbahan na ako na to. No? So, nung ako po ay nasa impluwensya pa ng mundo. No? So, yung mga damitan, syempre is yung mga malalaki, no? Sunod sa uso. No? And yun po yung mga binibili kong damit. And then nagsisimba po ako, nag-church po ako, ganun na rin. Yung mga sinusuot kong damit. No? And then one time, anak ng pastor, may inimbitang ang ating pastor na isang pastor kasama yung kanyang pamilya. And then, kakain kami sa labas. Alam niyo po, hiyang-hiya ako sa suot ko. Kahit pakiramdam ko, ang ayos-ayos, ang ganda-ganda naman ng damit ko, mamahalin. Pero nung kakain kami sa labas, sobrang parang nilalaman, Lord, kunin na lang po sana ako ng lupa. No? Lamunin na lang ako ng lupa. Sa sobrang kahihiyan. Dahil lang yun sa simpleng kasuotan mo. So dahil po sa pakikisama, natuturuan tayo maging disente. Bakit? Kasi unti-unti pinapakialaman ng Panginoon, no? Yung identity mo. Binabago niya. No? Pati pangalan mo, tinutubos doon sa dating pagkakakilanlan sa'yo. Isa pa po, sa kapwa mananampalataya, ngunit malayo ang agwat ng inyong edad. So dahil po sa pakikisama o pakikihalubilo, natututunan natin kung paano kausapin yung mga tao na malayo yung agawat ng edad. Minsan nagiging hamon, no? Yung kanilang tinatawag na patotoo o mga naranasan sa buhay para ikaw mas mabantayan mo yung relasyon mo sa Panginoon. Sa kapwa mananampalataya na magkaiba kayo ng kinabibilangang paglilingkod o ministry. So, hindi porket usher, sila-sila lang. Hindi porket kabilang ka sa music team, is kayo-kayo lang. Dahil po sa tinatawag na pakikisama, no, o pagsasama-sama, o pagkakaisa, nagiging isa yung layunin nyo. And doon, nagiging totoo yung tinatawag na kabilang kayo
sa katawan ni Kristo. May iba-iba po tayong function, kagaya ng bawat parts ng katawan. Maybe yung pagkakatawag sa atin is yung iba mag-evangelize, no, or mag-mission. Yung iba itinalaga dito lang, no, magsasalita sa maraming tao. Maybe yung iba pinagkalooban sila ng puso na maglingkod lang, no, sa mga leaders, sa simbahan, no, sa Diyos. No. Pero sobrang halaga po, no, ng tinatawag na sama-sama tayo. So pakitapik yung katabi mo, no? Sabi mo, mahalaga ka. Para lang medyo magising tayo ng kakaunti. Kasi malamig eh. No? So mahalaga ka. Kahit iba-iba, no, ng strategy na ginagawa, pero dapat merong iisang layunin. No? Kahit may iba-iba tayong function, pero dapat isa yung patutunguhan natin. And mangyayari yon kapag meron tayong tinatawag na connection. Yan. Connection sa leaders natin. At the same time, yung leaders natin may connection sa kanyang pastor. So doon, nagra-run, no, yung tinatawag na one heart, one vision, and one goal. So dapat alam po natin, no, yung goal o yung vision ng ating pastor, ng ating simbahan. No? Ano po ba yung vision ng ating simbahan? Ano? Vision. Anong vision natin ng church? To win souls and make disciples of Christ. Hindi disipulo mo. Disipulo ni Kristo. Kailangan malinaw sa'yo na walang sayo. Kailangan maibalik lahat ng papuri sa Panginoon. Ang sabi po dito, warning. Connection muna bago ang correction. Even si Jesus, nakisama. Kaya nga nakakaharap siya sa iba't ibang mga tao para mangaral. Pinapakinggan siya. Kasi nakisama siya. And then, gumawa siya ng milagro, no, sa harapan ng kanyang mga disipulo para paniwalaan siya. And ito po yung nakikita ko na bagay na binabantayan ng lahat. Papakinggan ka ng tao kapag may nakitang milagro sa'yo. Ang pagbabago po ay isang milagro. Kaya pala maraming leaders ang napapanghinaan ng loob. Pagka isinumbat sa kanila ng kanilang miyembro na pinapangaral mo sa amin, hindi naman namin nakikita sa'yo. Kaya pala maraming leaders ang napapanghinaan ng loob o mabilis panghinaan ng loob at sumuko kapag ka nararanasan na ang mga problema o mga dagok sa buhay. Why? Hindi na i-exercise yung tinatawag na faith. No? So ganun po, kaimportante
ang salitang pananampalataya. At dahil sa pananampalataya na to, natututo kang mag-adjust. So dapat alam mo na hindi ka pwedeng maging katitisuran ng kapwa mo mananampalataya. Tinawag ka ng Panginoon para mag-uplift, no? O mag-angat ng mga napapanghinaan. Hindi ka tinawag para panghinain ang kapwa mo mananampalataya. So connection muna bago ang correction. Na kahit tama yung sinasabi mo, kapag ka nakasakit ka, ang kaparusahan ay nasa sayo. Pero kung ito ay inaalagaan mo, at meron na kayong connection, at meron siyang matibay na sinabi, na pakialaman mo nga yung buhay ko, kasi hindi ko alam kung tama itong ginagawa ko. No? Doon, mag-correct ka. Karamihan sa mga cell leaders, o sa mga leaders, minaster yung correction muna bago yung connection. Kaya po nagiging katitisuran. And para matutunan mo yung bagay na yon, kailangan nagbabasa ka ng Biblia. Kailangan yung Jesus na binabanggit mo, kilala mo. Kasi even now, may ipinangalang Jesus. Sa mga tao dyan, sa nakakasalamuhan natin, no? Minsan nga, apelido pa eh. No? So kailangan, kilala mo, at malinaw sa'yo kung sino yung Jesus na binabanggit mo. Kailangan alam mo yung buhay niya. Kasi paano mo magagawa yung ginagawa niya kung hindi mo siya kinikilala? Paano mo mapapag-igting yung iyong relasyon sa Kanya kung wala ka namang oras para sa Kanya? No? Third point po, tinipon tayo ng Diyos para sa Kanyang plano ng pagpapalaganap ng salita ng Diyos. No? So, ang ating pong pagkakatawag, no, ay doon po lagi papunta. No? Na maibahagi. Why? Disciple nga tayo of Christ eh. So ano ba yung ginawa ng disciple of Christ? Hindi sila nahiya na ituro yung natutunan nila. Hindi naging hadlang yung way ng kamatayan para masabi nila yung natutunan nila kay Jesus. At kahit ang saklap, no, ng kanilang pinagdaanan, hindi tumikom ang bibig nila para ipalaganap ang mabuting balita. So yun po, no, pagtupad sa Great Commission. No? Ano po ba yung sabi sa Great Commission? Matthew 28, verse 19 to 20. Ano pong sabi?
So, ang Great Commission po pala ay pangangalaga. No? So, hindi ka makaka-encounter na ng pinili, no, ng Panginoon kung ikaw ay nakakulong lang sa iyong kwarto. Ano po? Ano bang sabi? Kaya't humayo kayo. Gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismohan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan nyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. So, ibig sabihin, yung pagpapasakop po natin, no? O yung pakikisama natin, no? Dun po pala tayo patakbo. No? Yung ating pagkakatawag, yung ating calling, no? To spread the good news. No? And kabilang po dyan yung salitang pangangalaga. Why? Kasi tuturuan mo sila. And kasama po sa pagtuturo ang pagiging mabuting ehemplo. Kailangan good example ka. Para nagagabayan, no, ng iyong mga sinasabi, nagagabayan ang iyong mga sinasabi ng iyong pagkilos. So kaya nga nababago lahat sa atin. No? The way ka mag-isip, the way ka humarap sa tao, the way ka humarap sa pagsubok, no? Nababago ang lahat. Kasi inaalis ng Panginoon yung lumang ikaw. At binabago niya yung iyong pagkakakilanlan. Nakikilala ka na bilang isang anak ng Diyos. And dati po, nagtatampo ako sa mga kaibigan ko na kapag pumupunta ako sa kanila at yung sasabihan ka ng wag mong ayain yan kasi yan, banal yan. Dati po nasasaktan ako sa ganun salita. Kasi parang nire-reject ka. And then nagpatuloy ako sa pagtitiwala ko sa Panginoon. Compliment pala siya. Na nakikilala ka na nila na sumusunod sa Diyos. Yung makita ka, masabihan ka na, wag yan, banal yan. Ibig sabihin, na-acknowledge na yung bagong ikaw. So nakikita na. And pag narinig niyo po yun, huwag niyo pong kalimutan na magpasalamat sa Panginoon. And magpasalamat doon sa tao na ginamit niya. No? Para ipaalala sa iyo na, hey, bagong nilalang ka na. So, mahalaga po yung tinatawag na pagsasama-sama na nangangaral tayo ng salita ng Diyos. Mas malaki yung impact o mas marami yung pwede nating i-cater na tao kapag ka meron tayong kasama. Kapag ka merong nakasuporta sa atin. No? Hindi na ikaw yung magpapaawit, yung tutugtog, yung mangangaral, no? Hindi mo na lahat. Magiging trabaho yan. No? So, united kayo. No? May kanya-kanyang designated na nagagawin. No? And kasama po to sa tinatawag na training natin sa cell group.
natututunan natin na kahit ikaw, na ang role mo lang is magpalaro, mahalaga na masabi mo yung tinatawag na saloobin mo. Why? Minsan kasi yung nararanasan ng isa magiging hamon sa iyo eh. And minsan dahil dun sa nararanasan niya na pagsubok, ilalagay sa iyo ng Panginoon yung awa. Sa English yung awa. Mercy. So matututo tayo na aksyonan yung awa na yun. Gumawa ng aksyon. Hindi ka lang basta maaawa, pero gagawa ka ng aksyon. Maisasama mo siya sa prayer, mabibigyan mo siya ng sapat na payo, o yung tamang payo. And yun po yung nangyayari sa cell group. At ang takbuhin po noon is para ikaw naman maging ready ka, o mas maging kagamit-gamit ka sa kaharian ng Diyos. Pagdating ng ikaw naman yung tinatakbuhan ng mga kaibigan mo. Hindi po ganun kadali na aksyonan kapag ka binabago ka na ng Panginoon. Naalala ko po yung time na ako ay nabubuhay pa ng makamundo, tapos biglang nag-shift, di ba? Na kilala na ito na yung ginagawa ko, ito na yung mahal ko. Hanggang sa inimbitahan po ako manalangin sa isang paliga. Maliit na achievement, o gawain ng isang mananampalataya. Pero grabe po yung impact sa akin noon. Unang beses ko po yun, manalangin sa liga. Napaluha pa talaga ako habang nananalangin. Kasi eto na po, yung lumalabas sa bibig ko. Sobrang layo o iba doon sa ikaw na kasakasama ng mga taong nag-imbita rin sa'yo para manalangin. And kahit hindi ka magsalita, hindi mo ikwento yung ginawa sa'yo ng Panginoon, nakita nila at naiparamdam mo yung tinatawag na kapangyarihan ng Diyos. Pinagpapala tayo ng Panginoon para magpala din ng ibang tao. You are blessed to bless. So huwag maging maramot. And binabago tayo ng Panginoon para maging buhay na patotoo. At huwag mo sanang ikatikom ng bibig kapag binago ka na ng Panginoon. Kasama po yan sa ating tinatawag na pagbabantay sa ating sarili. Ang tagal mo nang nakakilala sa Panginoon. 30 years ka na. Inaalagaan, di ka pa ready. And totoo po yun. Hindi po siya nakakatawa. Nangyayari po talaga siya. Kasi, minsan, nasa kanya ang espiritu ng hiya. Ibig sabihin, hindi pa niya napapagtagumpayan niya.
katamaran. Kaya mahalaga na merong itinalaga yung Panginoon na mangangalaga sa atin. Natitingin sa atin. Sa cell group ba? Sa mga cell leaders nyo ba? Nababantayan ba yung tinatawag na pananampalataya? Pananampalataya nyo? Sa mga cell leaders, mahalaga ba na nababantayan nyo yung pananampalataya ng mga taong ipinagkatiwala sa inyo ng Panginoon? Yes, nagbago, nagiging maayos, pero nababantayan ba natin yung pananampalataya nila? Nakikita ba natin yung pananampalataya nila? Baka kaya hindi pa ready kasi wala talaga. Hindi ka tinawag ng Panginoon para umupo't makinig lang. Tinawag tayo ng Diyos para sa iisang layunin. Para maipalaganap ang mabuting balita. And maging pagpapala rin sa iba. Sige po, pray po tayo. Ay, may conclusion pa pala. Sorry. Conclusion. Yan. Sige nga po, makikibasa. 1, 2, 3, go! Amen. So malinaw po. Kaya tayo andito ngayon. Kaya natin napapakinggan yung mensahe niya. Kasi siya ang pumili sa atin. Na kahit hindi natin siya pinili, pinili ka niya. And ibig sabihin, ganun ka-importante sa Panginoon. Ang tanong, kailan ka kaya magiging handa para bigyang importansya naman yung nagbigay ng importansya sa'yo? And sige po, yung kadugtong po. Sa ating pagsasama-sama sa pangalan ni Jesus, nararanasan natin ang isang espesyal na pakiramdam ng kanyang presensya na ating napagkukunan ng lakas, patnubay, at pagpapala. Kaya pinapalaganap natin yung salita ng Diyos. Para maging yung mga nakakausap natin, magkaroon ng pag-asa. Magkaroon ng tinatawag na kaligtasan. So, ibig sabihin po, kailangan maging sisid lang tayo. Maging lagayan tayo. Para maipakita ng Diyos o pag umapawi ng Diyos yung kanyang kapangyarihan, pag-ibig. So, gagamitin ka ng Panginoon para magtama na hindi nakakasakit, kundi nakakapagbigay ng pag-asa. Ang kailangan, magkaroon ka ng desisyon, na matibay na desisyon sa sarili mo. Na Lord, this time, susunod ako sa iyo buong puso. Iaalaw ko yung sarili ko
na mas manguna ka. Magpapasakop ako sa iyo, Panginoon. Sige po, pray po tayo. Father in heaven, maraming salamat sa iyong pag-ibig. Maraming salamat sa iyong mensahe, Panginoon, na nagbibigay ng buhay. Maraming salamat sa iyong salita na sumusugat, tumutusok sa aming mga puso. Alam namin, Panginoon, na ginagawa mo kaming ganap para maging patanggap-tanggap sa iyong kaharian, kagamit-gamit sa iyong kaharian. And God, tulungan mo kami na mas maging aktibo, mas maging excited, Panginoon, sa pag-aaral ng iyong salita, sa pagtupad ng iyong mga pinapagawa. Ilagay mo sa puso namin yung pakikipag-isa sa mga taong itinalaga mo na mga laga sa amin. Huwag mong hayaan, Panginoon, na kumilos kami ng walang direksyon. Ikaw ang manguna. Pinapagkatiwala namin sa iyo ang aming buhay, ang aming buong pagkatao, Panginoon. Pakialaman mo ang aming pag-iisip, ang aming puso. At nawa, Panginoon, tulungan mo kami na mag-reflect ito sa aming mga kilos, sa aming mga ginagawa, sa lumalabas sa aming bibig. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig, sa iyong dakilang kapangyarihan. Sa iyo po lahat ng kapurihan, pagsamba, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.